Barangay LS 97.1 Forever. Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga tao, Papa Dudut, na sanay nang gumawa ng kasamaan sa kapwa. Dahil alam nilang halos lahat ng bagay ay nadadaan na sa pera ngayon. Dear Papa Dudut, ako po ay isa sa inyong mga solid kabarangay at araw-araw na nakikinig sa inyong programa. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay may pagkamaselan. At masasabi kong isang traumatic experience sa buhay ko. Kaya't pahintulutan niyo po ako sana na itago ko ang totoong pangalan ng mga tao dito sa aking kwento. Ako rin po ay itago niyo na lamang din po sa pangalang Lilibet. Nangyari po ang karanasan kong ito mga 2 years ago. Noong ako po ay nag-intern sa isang opisina. Huling taong ko na po yon sa kolehiyo at bahagi po ng aming requirement ay ang mag-OJT sa isang kumpanya na mapipili namin. Ako naman po ay sinuwerte na matanggap sa isang kumpanya na nakabase sa Makati. Scholar po ako at hindi naman po kami ganong kayaman. Kaya't bata pa lamang po ako ay pinangarap ko nang makapagtapos with honors. Para matanggap ako sa isang magandang kumpanya sa Makati. Para po kasing ibang mundo ang Makati sa akin, Papa Dudut. Kapag nadadaan po kasi ako doon at nakakakita ako ng mga magagara at matataas na building, pati na ang mga empleyadong magaganda, ang mga uniforme at mukhang mga hindi pinagpapawisan, ay nakakaengganyo po sa akin ang husto na pagpursigihan ko nang maging bahagi din ako ng mundong yon. Kaya naman po laking tuwa ko talaga nang matanggap po ako sa kumpanya na aking inaplayan. Sa pakiwari ko po noon, yun na ang unang hakbang sa pagtupad ng aking mga pangarap. Kaya pinano ko na rin po na makapag-iwan ng magandang record sa kumpanyang yon. Para kapag nakagraduate na po ako, ay malaki po ang tsansa na ma-absorb o matanggap din ako ng kumpanyang yon at maging isang permanenteng empleyado nila. Pero ang hindi ko po akalain na mga sandaling yon, Papa Dudut, ay ang pangarap ko pong yon ay mauuwi po pala sa isang bangungot. Good morning po, Sir Marcelo. Hi, please have a seat. Okay, so congratulations sa first day mo rito. And as an intern, for now, ang main duties mo lang naman dito sa department ay mag-file ng mga resume, mga data entry task, and some small errands like photocopying papers, tumawag sa restaurants kapag may meetings at kailangang magpa-deliver, mga ganun. Okay. Copy po, sir. Alam ko medyo parang wala pang silbi masyado yung mga ganyang bagay. Pero syempre, intern ka pa lang eh. Medyo mahirap din naman bigyan ka ng mas mabigat na responsibilities dito sa department. But then again, kahit na ganun pa lang ang ibibigay naming responsibilities sa'yo, ang maganda naman dyan, makakapag-observe ka na rito at ma-feel mo na ang culture na magtrabaho sa isang kumpanya. Okay lang naman po sa akin yun, sir. Based kasi dito sa resume mo, mukhang achiever ka sa school nyo. So baka mabore ka sa mga ipapagawa namin sa'yo dito. Okay lang po talaga yun, sir. Alam ko naman po lahat ng bagay kailangan munang magsimula sa maliit. Tapos kapag pinagbuti mo yon, tuloy-tuloy na rin po ang pag-angat mo sa corporate ladder. Good, good. I like you already. And you know what? Let's see. Baka nga ilang linggo pa lang mabigyan na kita ng mas mabigat na responsibility. I could definitely use a personal secretary right now. Okay po, sir. Pagbubutihan ko po. So, tell me something about yourself. Siyempre, magkaka-work na tayo dito. Parang magiging isang pamilya na rin tayo. So, I want to get to know you a little better. Tungkol po sa akin? Oo, pamilya mo,
Saan ka nakatira? Tatlo po kaming magkakapatid. Ako po yung second, yung kuya ko po nasa abroad po. Oh, okay. So, nangangarap ka rin bang mag-abroad? Sa totoo lang po, ayoko. Ayoko po kasing iwanan mga magulang ko. Kita ko rin po kasi kung gaano kahirap sa kuya ko ang ma-homesick at mag-adjust sa kultura sa ibang bansa. That's good. And totoo yan. Mahirap talaga sa ibang bansa. Anyway, so, anything else? Love life? May boyfriend ka na ba? Wala po, sir. Talaga? Sa ganda mong yan, wala ka pang boyfriend? Pero for sure, nagka-boyfriend ka na dati. Wala pa po. NBSB. Talaga? Neneng-nenay ka pa pala. Pero okay yan. Minsan ang mga boyfriend, distraction lang yan sa mga pangarap, di ba? Opo, sir. Nagsimula po ng maayos ang unang meeting namin ni Sir Marcelo Papadudut. Pero habang tumatagal, ay mas nagiging personal na po ang mga tanong niya. Siguro po sa halos 1 oras na magkausap kami sa opisina niya, ay 15 minutes lang po kaming nag-usap tungkol sa trabaho. At pagkatapos po noon ay nauwi na po sa kwentuhan. At habang tumatagal, ay mas hindi na po ako nagiging komportable sa mga tanong at sa mga hirit niya. Kung tutuusin ay wala naman pong lantaran na mahalay na tanong si Sir Marcelo noon. Pero nagtataka po ako na halos buong buhay ko ay parang ininterrogate na niya. Kung saan ako nakatira, saan ako lumaki, ano ang mga hobbies ko, mga pastime, kung umibig na raw ba ako. Parang nang tumatagal po ay nawawala na po ang pagiging professional niya sa pakikipag-usap. At parang gusto niyang iparamdam sa akin na magka-level lang kami. Bagay na hindi ko po alam kung tama po ba. Lalo pat may moments na pakiramdam ko po ay medyo may mga malalanding tanong na si Sir. Pero kahit na ganoon po ang nangyari ay sinubukan ko na lamang pong ipagkibit balikat ang mga naramdaman ko noon. At naisip ko pa nga po na baka masyado lang akong feelingera. Sir, tawag niyo po ako? Oo. Pakikuha nga yung stack ng folder sa cabinet. Okay po. Saan ko po ilalagay, sir? Dito sa table. May papagawa ko sa'yo dyan. Okay po. May files ako dyan na ipapa-photocopy, pero hindi lahat. Okay po. Teka nga, puntahan na lang kita dyan para maipakita ko. Okay po. Yan. Dito ako sa likod mo para mapakita ko sa'yo. Patingin nga muna nito. Ang bango mo naman, Lilibeth. Teka. Hindi itong folder na to. Teka, ito. Ipa-photocopy mo tong 5 pages na to. Okay po, sir. Ito rin. Itong lahat ng laman nito. Anong pabango mo? Po? Hindi nga po ako nagpapabango eh. Baka yung conditioner ko po. Kaya pala ang ganda rin ng buhok mo. Maalaga ka pala talaga sa katawan. Ito rin. Ipa-photocopy mo yung first 5 pages nito. Okay po. Teka, natatandaan mo ba kung alin sa mga to ang ipapa-photocopy mo? Opo. Sige nga, ano? Ano po? Yung first 5 pages po nito, tapos yung first 5 pages din po dito sa folder na to. Mali. Lahat ng laman nito ipapa-photocopy mo, di ba? Opo. Sorry po, sir. Okay lang yan. Ang bilis mo naman madistract. Okay, sige. Yang mga yan na muna ang ipa-photocopy mo para hindi ka mahirapan. Tapos pagkatapos mo, balikan mo na lang dito yung iba, okay? Okay po.
Matapos po ng mga isang linggo ng pag-i-intern ko sa opisina, ay nakaramdam na po ako ng pagkailang kay Sir Marcelo Papadudut. May pagka-touchy po kasi siya at parang walang araw pong lumipas nang hindi niya ako hinahawakan sa braso, sa balikat o sa kamay. Gayon pa man ay binigyan ko pa rin po siya ng benefit of the doubt. Nag-obserba po ako sa ibang mga kaopisina ko kung ganon din po ba siya sa kanila. And to be fair din po ay medyo mahilig talaga siyang humawak ng tao. Mapa babae man o lalaki. Ang naisip ko na baka talagang parte lamang yon ng kanyang personality. At para rin siguro maging komportable sa kanya at hindi ma-intimidate ang ibang mga empleyado. Makarisma din po kasi si Sir Marcelo sa mga tao. Siguro nga po ay kaya siya na-promote ay dahil magaling din siyang makisama. Bukod pa po dyan ay kahit na malapit na po siyang mag-50 ay may itsura din po kasi si Sir Marcelo para sa kanyang edad. Kaya nang tumagal ay napansin ko nga rin na parang crush pa po siya ng mga ibang babaeng empleyado sa opisina. Lalo na noong mga may edad na rin at matatagal nang nagtatrabaho doon. Hindi po siya kasing gwapo ng mga artista. Pero may dating po kasi siyang parang bad boy at bagets kung siya ay pumorma. Matapos po ang 2.5 linggo ay na-promote na po ako ni Sir Marcelo sa trabaho. Ginawa niya po akong personal assistant at dahil personal assistant niya po ako ay madalas na rin po niya akong pinagtatrabaho sa loob ng opisina niya. Pero dahil din po sa nangyaring pag-promote sa akin ay nakaramdam na po ako ng ibang pakikitungo sa ibang mga empleyado sa akin. Pakiwari ko po kapag tinitingnan nila ako ay may iba na silang tingin. At hindi ko po alam ay doon na nagsimula ang tsismisan sa opisina tungkol sa amin ni Sir. Dahil puro salamin po ang kwarto ni Sir ay kitang-kita po sa labas ang lahat ng nangyayari sa loob. Kaya rin po siguro ay mas naging kapansin-pansin na halos doon na po ako nag-oopisina sa mismong kwarto ni Sir Marcelo. Gayunpaman ay medyo nakaramdam din po ako ng kaunting pasasalamat na puro salamin ang kwarto ni Sir, kaya kita rin po ang mga nangyayari sa loob ng opisina niya. Nang mga panahon po kasing yon ay nagsisimula na talaga akong mailang kay Sir Marcelo Papadudut. Ramdam ko pong may kakaiba siyang kinikilos tungo sa akin. Pero dahil wala naman siyang lantarang sinasabi, ay sinusuway ko rin po ang aking sarili na maging asyomera. At minsan pa nga ay kine-question ko ang sarili ko na baka ako ang may mali siya. Sige, dito ka na umupo. Thank you po, sir. I'll have a 500-gram medium rare Wagyu cubes and red wine. Okay po, sir. And ma'am? May salad na lang siguro. Try mo yung Caesar salad nila. Masarap. Sige po, sir. Yun na lang po. Okay, thank you. Sir, ang liit pala ng table dito. Ang hirap magtrabaho. Oh, bakit nagbubukas ka na ng laptop? Kalimutan mo na muna yan. Akala ko po maghahabol po tayo ng deadline nung… Kalimutan mo na muna yung trabaho. Mag-enjoy muna tayo. Okay po. Grabe din pala yung laptop mo, no? Parang ang bigat niya na. Dinosaur na. Wala pa po kasing budget si Mama para mapalitan tong laptop namin. Ganito, ibibili kita ng bagong laptop. Po? Well, kailangan mo rin naman yun sa trabaho. Pero gumagana pa po tong laptop namin. Pagpahingayin mo na yan. Maawa ka naman dyan. Gawin mo na lang yung backup. O kaya para sa mga kapatid mo. Ayoko rin namang laspagin yung laptop mo para sa mga trabaho natin sa opisina. Sige po, sir. Kayo po bahala.
Bukas may gagawin ka ba? Wala naman po. Ganito, susunduin kita sa inyo. Tapos pumunta tayo sa mall para makapamili ka ng laptop. Sir, baka naman po may extra dun sa opisina. Yun na lang po ang gagamitin ko habang nag-i-intern ako. Wag na, regalo ko na yun sa'yo. Po? Bakit po? Kasi mabuti at masipag kang intern. At baril lang naman yun sa akin, sus. Sigurado po kayo, sir? Oo naman. Alam mo kasi Lilibeth, galante talaga ako sa mga taong gusto ko. Pera lang naman yan eh, gamit lang yan. Hindi malaking bagay ang mga yan sa akin. And nasa point na rin naman ako ng buhay ko na hindi ko na pinoproblema ang pera. Gusto ko na lang i-enjoy ang buhay at pasayahin din yung mga tao na malapit sa akin. Okay. Sige po, sir. Maraming salamat. Yan. Yan lang naman ang gusto kong marinig. Nang sinabihan po ako ni Sir Marcelo na ibibili niya ako ng laptop dahil nagustuhan niya daw ang performance ko bilang intern. Matapos lamang ng halos 1 buwan na pag-i-intern. At habang kumakain pa kami sa isang mamahalin na resto na kaming dalawa lang ay naging iba na po talaga ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Pero sa puntong yun po talaga ay pinapaniwala ko pa rin ang sarili ko na baka talagang galante lang si Sir Marcelo. Lalo pat pagkatapos naman namin kumain ay totoo nga naman na nagtrabaho pa rin kami ng kaunti sa resto. Kinabukasan ay natuloy nga po kami sa lakad namin ni Sir Marcelo. Sinundo niya po ako sa bahay namin gamit ang kanyang magarang kotse. At tumuloy na nga po kami sa isang tindahan ng electronics para ibili ako ng laptop. Umabot po sa 50,000 ang binili sa aking laptop ni Sir Marcelo, Papa Dudut. Sa katunayan ay napagkamalan pa nga po kaming magtatay sa shop. Bagay na parang hindi kinatuwa ni Sir Marcelo. Gusto ko na nga pong tanggihan ang laptop dahil naging iba na po talaga ang pakiramdam ko noon. Pero hindi na po ako pinatanggi ni Sir Marcelo at sinabihan akong wala lang daw sa kanya ang halagang yon. Oh, bakit tahimik ka ata? Sir, masyado po kasi talagang mahal at magara yung laptop na binili niyo sa akin. Ano ka ba? Sinabi ko na nga wag mo nang isipin yun eh. Bigay ko na yun sa'yo. Sir, Ano yun? sir, ano po eh. Sir, ganyan po pa talaga kayo kagalante? I mean, 1 buwan pa lang po ako nag-i-intern sa opisina. Baka po kasi may masabi yung iba. Bakit mo naman iisipin ang sasabihin ng iba? Eh di wag mong sabihin na binigay ko yun sa'yo. Sir, kahit naman po hindi ko sabihin, feeling ko mag-iisip at mag-iisip pa rin po sila. Mag-iisip na ano? Na ano po? Na paborito kita? Na may gusto ako sa'yo? Ay, hindi naman po. Eh kung sabihin kong oo, Po? sige, didiretsahin na kita. Maganda ka. I like you. Pero wag mong isipin na nililigawan kita o gusto kong makipagrelasyon sa'yo. Talagang gusto ko lang na magbigay ng mga magagarang bagay sa mga magagandang babae. Yan ang trip ko sa buhay. It makes me happy. Parang sugar daddy po? Oh, bakit naman yan agad ang naisip mo? Sorry po. Hindi naman po yun ang ibig kong sabihin. Talagang galante lang ako sa mga magagandang girls. Unless gusto mong maging sugar daddy mo talaga ako. Po? Naku sir, hindi po. Matagal na rin naman akong hiwalay sa asawa. Sabihin mo lang, game ako. Naku sir, hindi po. Huwag ka nang mahiya, Lilibeth. Sir, hindi po talaga, hindi. Hindi ko po ma-imagine ang sarili ko na ganyan. Hindi po ako ganong klaseng babae. Sorry po. It's okay. Huwag ka nang masyadong ma-stress doon. Sir, isusoli ko na lang po yung laptop. Ano ka ba? Huwag mong gagawin yan. Bigay ko na nga yan sa'yo eh. Dami mong arte. Masyado mong pinapakomplikado ang mga bagay.
Sobrang nashock po ako sa mga sinabi sa akin yon ni Sir Marcelo, Papa Dudut. May kutob na po ako na may gusto siya sa akin at may mali siya ang pagbibigay niya sa akin ng laptop. Pero pinanlalabanan ko pa ang aking kutob at pilit na kinukumbinsi ang aking sarili na inosente at mabuting tao lang talaga si Sir. At ako ang may problema at malisyosa. Napakawalang muwang ko lang po talaga noon, Papa Dudut, pero ang nakakabigla po talaga sa nangyari ay kung paanong napaikot ni Sir Marcelo ang sitwasyon para palabasin na ako ang may gusto na maging sugar daddy siya. At dahil hindi po talaga ako mapakali at hindi na nga po ako nakatulog dahil sa nangyari, ay kinalunisan ang sumunod na linggo ay binalik ko na po talaga ang laptop ni Sir. Hindi ko na nga po ito binuksan dahil ayoko nang may masabi pa siya. At para rin madaling maisoli sa nabilhang shop. Hindi po agad tinanggap ni Sir Marcelo ang pagsusoli ko ng laptop. Pero nagpumilit po talaga ako, Papa Dudut. Para rin wala nang masabi laban sa akin. Ngunit minamasama po ni Sir Marcelo ang pagsusoli ko ng laptop. At mula nga po noon ay ginawa na niyang bangungot ang internship ko sa opisina nila. Mula po nang binalik ko ang laptop na ibinigay sa akin ni Sir Marcelo ay naging mas cold at stricto na rin po siya sa akin. At dahil malimit na doon pa rin ako sa loob ng opisina niya, nagtatrabaho ay naging sobrang awkward po at napakahirap ng kumilos. Pakiramdam ko po ay bantay sarado ako sa bawat segundo at talagang tinatambakan niya po ako ng trabaho. At dahil nga po sinoli ko ang laptop na bigay niya ay wala rin naman po akong ibang magamit na computer sa opisina. Ay ginamit ko na lamang pong muli ang mabagal at lumang laptop namin sa bahay. Isang araw ay may pinaparush po na trabaho sa akin si Sir Marcelo. At kinailangan ko pong mag-download ng isang app online dahil hindi ko po mabuksan ang file na ibinigay niya. Pero nang na-download ko na po ang app na yon, ay bigla na lang pong nasira ang computer ko. Virus po pala. Nabura po ang lahat ng files pati na ang pinaparush sa akin ni Sir Marcelo. At nang mangyari po yun ay talagang natulala na lamang po ako, Papa Dudut. Dahil sigurado ako na hindi po ako mapapatawad ni Sir sa nangyaring kapalpakan. Sir? Yes, ano yun? Hihingi ka na naman ng extension para sa deadline mo. Hindi po. Good, dahil kailangan ko na yung full report. Sir, yun nga po eh. May problema po. Ano? Sir, yung laptop ko po kasi nasira. Nabura po lahat ng files. Ano? Sir, pasensya na po, sir. May baka po ba kayo ng mga files na yun? Mag-o-OT na lang po ako. Hindi po ako uuwi hanggat hindi ko po natatapos yung report. Wala akong backup files ng mga yon. Sir, sorry po, sir. Ay, you really are turning out to be such a disappointment, Lilibeth. Ang ganda-ganda ng performance mo nung nag-start ka dito sa opisina. Ngayon, kabaligtaran ang nangyari. Unti-unti kang nagiging tamad at ang dami mong dahilan. Ilalagay mo pa ang department ko sa alanganin. Sir, sorry po. I'm sorry. Kailangan kong i-report to sa school mo. Sir, please, sir. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang chance. Isa pang chance? Paano ka makakabawi sa ginawa mong to? At 1 linggo na lang ang natitira sa internship mo dito. Hindi ka na makakabawi. Ibabagsak kita. Sir, please. Parang awa niyo na. Huwag niyo akong ibagsak. Mawawala po yung scholarship ko, sir. Napaka-arte mo kasing babae ka eh. Binigyan na kita ng laptop, isinoli mo pa sa akin. Masyado ka kasing nagmamalaki sa akin. O ayan ang nangyari. Wala naman sana tayo sa sitwasyong to kung yung laptop na isinoli mo sana ang ginagamit mo. Paano ngayon to? Magmumukha akong tanga dahil hindi ko maipapasa yung report on time? At since wala akong backup nun, kakailanganin kong humingi ulit ng copy. Di ba?
Ang laki mong perwisyo! Sir, I'm so sorry. Pasensya na po talaga. Sir, kahit ano po gagawin ko. Mag-OT po ako dito. Kung anong kailangang ipagawa dito sa opisina gagawin ko. Huwag niyo lang po akong ibagsak, sir. Ay, sige. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sumama ka sa akin sa Sabado. May business trip ako. Po? Yung sa Tagaytay po? Oo, bakit? At ano na namang mukha yan? Kung ano-ano na naman ang tumatakbo sa isip mong kaartehan. Hindi po, sir. Alam mo, yung kaartehan mo nagdala sa'yo sa problemang to. Tingnan mo ngayon, umaarte ka na naman. Ayusin mo nga yung mukha mo. Hindi po, sir. Sige po, sir. Sasama po ako sa inyo. Mabuti naman. At magdala ka ng damit dahil 2 gabi tayo ron. Pag-uwi ko po sa bahay ay grabe po ang kabang naramdaman ko, Papa Dudut. Alam ko pong may mali sa pag-aaya ni Sir Marcelo sa akin sa kanyang out of town at overnight na business trip. Lalo pat umamin na siya sa akin na may gusto siya sa akin. At kahit nasabihin niya pang ako lang ang may mali siya sa utak at wala naman talaga siyang pakay kundi ang magkaroon ng assistant sa kanyang business trip, ay hindi ko po maalis sa isipan ko na pwede po akong mapahamak sa pagsama kong yon sa kanya. Gayon pa man ay takot na takot din po ako na bumagsak sa aking internship. Lahat po ng pagsisikap at pagiging masigasig ko sa pag-aaral ay mapupunta lamang sa wala. Higit sa lahat ay mawawala pa ang scholarship ko. Bukod pa sa magiging napakasama ng pagbagsak ko sa internship ko sa aking school records at future na rin sa mga a-applyang trabaho. Kaya't pikit mata po akong sumama kay Sir Marcelo, Papa Dudut. Nilakasan ko na lamang po ang loob ko at nagdasal na hindi po ako mapahamak sa out of town na yon. Hello, sir? Lilibeth, pumunta ka dito sa kwarto ko. Po? Bakit po, sir? Mag-briefing lang muna tayo sandali. Sige po. Okay po. Diyos ko, protektahan niyo po ako. Good evening po, sir. Sige, maupo ka muna dyan. Oh, uminom ka muna. Sir, hindi po kasi ako umiinom. Relax. Mababa lang alcohol content niyan. At matamis yan. Gusto yan ng mga babae. Okay po. O, di ba? Masarap? Opo. Sir, tungkol po ba saan yung briefing natin? Ano po bang itinerary ninyo bukas? Wala na. Tapos na lahat ng meeting ko ngayon. Ganun po ba? So, uuwi na po tayo bukas? Hindi pa. Po? Bakit po? Nag-book talaga ako ng ekstrang araw at gabi para makapag-relax. Besides, last week mo na next week sa internship, hindi ba? So, treat ko na rin to sa'yo. Okay po. Sige lang, uminom ka pa. I-celebrate natin ang pagtatapos mo ng internship at pagkapasa mo. Talaga po, sir? Pasado na po ako. Oo. Salamat po. Salamat po ng marami. O sige, uminom ka lang dyan. Sabahin mo ng mga cold cut and cheese dyan. Masarap yan ang magkasabay. Magsi-CR muna ako. Okay po, sir. Lilibeth! Lilibeth! Ano po yan, sir? Pakikuha nga yung tuwalya dyan sa may cabinet.
Paabot sa akin, nakalimutan kong ipasok. Sige po. Sir, ito na po yung tuwalya ninyo. Salamat. Diyos ko! O bakit? Ngayon ka lang ba nakakita ng hubad na lalaki? Iabot mo sa akin ang tuwalya. Ito po. Sir! Huwag po, sir! Ang dami mo talagang arte. Kaya gustong gusto kita eh. Huwag po, bitiwan niyo ako! Dami mo arte! Halika nga rito. Sasama-sama ka sa akin dito tapos ngayon mag-iinarte ka? Tumigil ka na kakaarte! Alam ko namang gusto mo rin eh. Ha? Ayoko sabi eh! Aray! Bumalik ka nga rito! Lilibet! Kumaripas po ako ng takbo, Papa Dudut. Dumiretso po ako sa kwarto ko sa hotel at takot na takot ako at hindi ko malaman kung ano ang gagawin. Gusto ko na po sanang umalis agad-agad ng gabing yon, pero na-paralyze po ako sa takot dahil kung ano-ano na po ang tumakbo sa utak ko. Paano kung abangan ako ni Sir sa labas? Paano kung umalis ako pero mapahamak naman ako sa biyahe pa uwi? Nasa Tagaytay po kami at hindi ko po alam kung paano ako makakabalik ng Maynila sa oras na yon. Gusto ko rin pong tawagan ang nanay ko pero ayaw ko rin naman po siyang mag-alala. At alam ko rin naman po na wala rin siyang magagawa dahil malayo siya at wala din naman kaming sasakyan. Kaya tinawagan ko na lamang po ang best friend ko at kinuwento sa kanya ang nangyari. Sa kanya na lamang po ako maguluhol at nagsabi ng lahat ng aking mga dinadala. Hindi na rin po ako nakatulog ng gabing yon, Papa Dudut, at talagang naghintay na lamang po ako sa pagsikat ng araw. Hindi na rin po ako dumaan sa lobby kahit pa nag-iwan ako ng ID dahil natakot din po ako na baka sabihan pa si Sir Marcelo dahil siya ang nagpabook ng kwarto ko. Pagkalabas ng hotel ay sinuwerte naman pong nakahanap kagad ako ng tricycle at nagpahatid na agad ako sa bus station. Nagtaka po ang pamilya ko nang bigla na lamang po akong umuwi sa bahay ng araw na yon. Pero hindi ko na rin po muna ikinuwento sa kanila ang mga nangyari. Dahil ako rin po mismo ay na-trauma sa lahat ng mga na-experience ko. Pero laking gulat ko po nang nakatanggap po ako ng tawag mula sa hotel at sinisingil ako sa bayad ng kwarto. Hindi po pala binayaran ni Sir Marcelo ang kwartong inukup ako. At ang malala pa niyan ay may kamahalan pa ang bayad. Bukod pa dyan ay nalaman ko sa kanila na nag-imbento pala ng kwento si Sir Marcelo at sinabi na pinagtangkaan ko raw ang buhay niya. Dahil dito ay napilitan po akong magkwento sa hotel staff sa nangyaring attempted rape sa akin. Pero dahil masyado na rin pong masalimuot ang nangyari ay iiwan na lang daw nila sa amin ang sampahan ng kaso. At magko-cooperate na lang daw sila sa investigasyon kung sakaling magkaroon man ng demandahan. Napilitan na rin po akong bayaran ang mamahaling kwarto. At dahil po sa nangyari ay napilitan na rin po akong ikwento ang lahat ng nangyari sa aking pamilya. Inudyukan po nila ako magsampa ng kaso kay Sir Marcelo pero alam kong kung sakaling gawin ko yon ay magiging salita niya laban sa akin yon. Dahil lahat naman po nang nangyari ay wala naman pong ibang witness at kami lang ang nakakaalam. Gayon pa man ay nilakasan ko na rin po ang loob ko at nagpasama na rin po ako sa kaibigan ko na mag-report sa pulis sa tungkol sa mga nangyari. Oh, ano may paglilingkod ko sa iyo, miss? Sir, gusto ko pong magsampa ng kaso. Anong kaso? Attempted rape po. Attempted rape? Kanino? Sa boss ko po. Paano at saan nangyari? Sa isang hotel po sa Tagaytay. Sa hotel? Bakit kayo nasa hotel?
May business trip po kasi siya tapos sinama niya ako. O tapos? Tapos po pinapunta niya ako rin sa kwarto niya nung gabi. Tapos nagsabi po siya na maliligo lang daw siya. Pagkatapos po nun, tinawag niya ako at pinaabot yung tuwalya dahil nakalimutan daw niya. Tapos lumapit naman po ako at inabot ko. Tapos pagbukas ko po ng pinto, hubad na po siya at doon niya po ako pinagtangkaang gahasain. Ano ba ang trabaho mo sa kumpanya? Intern pa lang po ako. Intern ka pa lang pero sinama ka na sa personal niyang lakad sa Tagaytay? Hindi po. May mga meeting po siya doon. Parang may team building kayo ron, ganon. Hindi po. Kaming dalawa lang po. So isinama ka niya sa Tagaytay na kayong dalawa lang. Hindi ka ba nagtaka kung bakit kayong dalawa lang ang pupunta doon? Nagtaka po ako. Pero nagtiwala po kasi ako sa kanya na, Na wala siyang masamang balak sa'yo? opo, Naku Iha, napakawalang muwang mo pala no? Pero matanong nga kita, hindi naman sa may gusto kong iparating ha, pero wala ba kayong relasyon ng boss mo? wala po. Alam mo Iha, ganito kasi yan. Ang dami naming inasikaso dito. Ngayon, yung attempted rape, mabigat na paratang kasi yan at mahirap ding patunayan unless may nakakita. Dahil kung hindi, aabutin kayo ng siyam-siyam at mapapagastos pa sa mga abogado. Ang akin lang, nasa iyo yan kung itutuloy mo ang kaso. Walang problema. Pero gusto lang sana kitang balaan sa mga sakit ng ulo na pwede mangyari. Marami din kasi dito na magsasampa ng attempted rape. O minsan nga rape talaga. Eh yun pala, may relasyon sila nung dinidemanda niya tapos nag-away lang. Wala po kaming relasyon ng boss ko. At yung sinasabi niyo pong ibang kaso na magkarelasyon naman pala, bakit? Porket po bang magkarelasyon, hindi na pwedeng ma-rape ang babae? Kapag nagpumilit na makipagtalik ang lalaki at ayaw ng babae, rape po yun. At lalo po sa kaso namin dahil wala po kaming relasyon ng boss ko. Oh, kalma lang miss. Ako naman nagpapaliwanag lang. Sinasabi ko lang na magiging mahaba at magastos ang proseso na yan. Eh kundangan kasi, bakit sumama-sama ka pa ron? Tapos alam mo naman kayong dalawa lang. Kaya tuloy inabot mo. So ako po palang may kasalanan? Eh, hindi naman sa ganon. Tatay din ako miss. At palagi kong sinasabi sa mga anak kong babae na mag-iingat sa mga lalaki. Dahil maraming gago riyan. Ang sa akin lang naman wag na nilang ilagay ang mga sarili nila sa alanganing sitwasyon. Alam niyo sir, kung napapalaki po ng matino na mga magulang at napaparusahan din po ang mga manyak at mga bastos ng tama para magtanda at matigil ang mga masasamang gawain nila, eh di sana mababawasan na yung sinasabi ninyong alanganing sitwasyon. At hindi na rin sana kayo mag-aalala para sa mga anak ninyong babae. Parang bigla pong lumakas ang loob ko habang kausap ko ang pulis, Papa Dudut. Parang lahat ng naipon kong galit kay Sir Marcelo sa lahat ng nangyari sa akin ay naibuhos ko sa pulis na kumausap sa akin. Hindi ko po talaga matanggap na ako pa ang parang lumalabas na nasisisi sa nangyari sa akin. Pakiramdam ko po ay kulang na lang ay tanungin niya ako kung ano ang suot ko noon at kung inakit ko ba ang boss ko. At sa puntong yon ay naisip ko rin po na malamang ay hindi lang din po ang pulis na yon ang unang tao na makakausap ko na magiging mapanghusga sa akin. At sigurado ako na sa pagsasampa ko ng kaso ay maraming tao akong makakasalamuhan na magiging ganon ang baluktot na pananaw. Itinuloy ko po ang pagsasampa ng kaso, Papa Dudut, at dahil sa nangyari ay nakaabot na rin po sa eskwelahan ko ang nangyari sa akin. Sa awa naman ng Diyos, kahit papaano ay tumulong din ang aking eskwelahan at nagrekomenda po ng abogado na pro bono. Pero sa kalagitnaan ng investigasyon ay muli po akong kinontak ni Sir Marcelo. Hello? Lilibeth, Sir Marcelo? iatras mo na yung kaso mo dahil alam mong matatalo ka lang. Hindi. Hindi ko iatras ang kaso. Magkano bang gusto mo? Magkano? Huwag niyo na ako kung bastusin. Tama na yung minsan na akong pumayag na magpabastos sa inyo. Ibang-iba ka na dun sa tatay-tahimik na Lilibeth nung bagong pasok ka sa opisina. At dapat po,
Noon pa ako nanlaban sa inyo. Nanlaban? Saan? Anong pinagsasabi mo? Ayan na naman kayo eh. Hanggang ngayon, binibilog niyo pa rin ang utak ko. Dapat nakinig ako sa kutob ko noon eh. Maang-maangan pa kayo na wala kayong gusto? Yun pala, sa mga panahong yun, baka hinahalay niyo na ako sa imahinasyon ninyo. Hoy! Huwag kang makapal yung mukha mo. At wala akong alam dyan sa sinasabi mo. Mag-isip ka nga. Sa yaman kong to, kaya kong bumili ng kahit na sinong babae na di hamak na lamang at mas maganda pa sa'yo. Sino ka ba sa akala mo? Tandaan nyo, wala man tayong taong witness sa mga nangyari. Merong mga CCTV sa mga lugar na pinuntahan natin. Saan? Sa mga restaurant? Sa hotel kung saan tayo nag-meeting? Hoy, babaeng sinungaling! Ako ang pinasok mo sa kwarto ko sa hotel nung gabing yon. At binato mo ko ng baso sa ulo at ninakaw mo ang wallet ko. Napakasinungaling nyo. Siguro nire-record nyo to, no? Gusto nyo may masabi ako na pwedeng ikalito ko at pwede ninyong magamit laban sa akin sa korte. Buang kang babae ka. Ang bobo mo. Dapat nga magpasalamat ka at binibigyan pa kita ngayon ng pagkakataon na iatras ang kaso. Dahil alam ko naman na pera ko lang ang habol mo. Hindi! Hindi ko iaatras ang kaso! Mabubulo kayo sa kulungan! Hoy, babaeng magnanakaw! Ikaw ang mabubulok sa kulungan! Matapos po akong tawagan ni Sir Marcelo ay nanumbalik pong muli ang takot ko, Papa Dudut. Parang bigla pong naglaho ang lahat ng naipong kong lakas ng loob mula nang nagsampa ko ng kaso sa kanya. Huling beses ko po kasi siyang nakausap ng personal ay noong gabi na pinagtangkaan niya akong halayin. At nang marinig ko pong muli ang boses niya ay parang biglang sumaping muli sa akin ang lahat ng takot at pangamba na naramdaman ko ng gabing yon. At lalo pa pong nadagdagan ng aking takot sa mga lumabas sa bibig niya sa pag-uusap namin yon. Ni hindi man lang po siya nasamid habang sinasabi niya ang mga salitang pawang kasinungalingan lang. Talagang bihasang-bihasa na po siya sa pagsisinungalin, Papa Dudut. At mabilis kong naramdaman kung gaano po kalakas ang kayamanan ng aking binabangga. At hindi nga po malabo na bumaligtad pa ang kaso at ako pa ang makulong sa ibinibintang niya sa akin na robbery. At dumating nga po sa punto na ako na rin po mismo ang sumuko, Papa Dudut. Hindi na po kinaya ng puso ko ang mga akusasyon at pagbabaligtad na mga pangyayari na pinapalabas ni Sir Marcelo at ng kanyang abogado. Ako na nga po ang pinagtangkaang halayin habang tumatagal ay parang ako pa ang napapahiya sa mga ibinibintang nila. At labag na labag man po sa loob ko. Lalo pat matapos ng lahat ng aking pinagdaanan at ng aking pamilya ay nakipag-ayos na lamang po ako sa kanya. Hindi man po maganda ang kinalabasan ng kwento ko ay nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo sa pagkakataong ibinigay ninyo para mailabas ko ang lahat ng aking kinikimkim sa loob ng 2 taon. Sana kahit na dito man lang sa inyong programa ay maisiwalat ko ang totoong nangyari. Nakatago man ang aming mga totoong pangalan ay parang malaking tinig na rin po ang nabunot sa aking dibdib, Papa Dudut. Matapos kong mailahad dito ang lahat ng totoong nangyari. At sana po ay magsilbi na rin pong paalala sa mga tao kung gaano ka-unfair ang mundo. Malas talaga kapag ikaw ay pinanganak na mahirap at walang koneksyon sa lipunan. Samantalang ang mga mayayaman ay tila malayang nagagawa ang lahat ng nais at kapritsyo nila. Ang inyong forever kabarangay, Lilibeth. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Story. Forever. Barangay Love Stories. Love Stories.
Ang bawat pangyayari ay pwedeng maihambing sa pag-indayog. Ang bawat indayog ay maaaring isang pagsubok o tagumpay. Ikaw, kapuso. Sa iyong buhay, mas madami ba ang indayog ng pagsubok o ng tagumpay? Dear Papa Dudut, ako po si Danilo, 40 taong gulang. Ang kwento ko po ay nangyari 13 taon na ang nakakalipas. 27 taong gulang pa ako noon. Gusto ko lamang pong ibahagi dahil tingin ko naman ay medyo may mapupulot naman sila. Hindi na po ako mahihiya dahil wala naman po akong ginagawang masama sa trabaho ko. Dahil isa po akong macho dancer noon sa isang bar sa Maynila. Ang pagsasayaw lamang po ang ipinapasok ko sa aking trabaho. Bukod doon ay wala na akong ibang trabaho pa sa bar. Pumayag naman ang manager ng bar sa kondisyon na kung ire-request ako ay pwede akong umupo at makipagkwentuhan lang. Hanggang kwentuhan lang, sabi ko. Hindi naman po sa pagyayabang, may itsura po ako at maganda ang pangangatawan kaya hindi po natatapos ang gabi nang hindi ako nare-request. Na siya naman kinaiinggitan ng ibang kasama ko sa bar, lalo na po si Daryl na matagal ng performer sa bar na yon. Kilala po pala ako sa bar bilang Venice. Kumbaga yan ang aking screen name. Si Daryl naman ay hindi ko alam kung pangalan niya talaga yon o screen name din niya. Kasi madalas sa amin ay wala namang pakialamanan sa buhay. Dahil nga po sa inggit ay minsan hindi din maganda ang nagiging katapusan ng gabi para sa akin. Dahil nga po yan kay Daryl na kumbaga sa eskwela ay isang bully na kaklase. Pero hinahayaan ko lamang siya, ang sabi ko ay wala namang mangyayari sa akin kahit pagsalitaan niya ako ng kung ano-ano. Ang importante sa akin ay ang kumita para sa araw-araw na gastusin at makaipon. Graduate naman po ako ng high school, maaga pong nawala ang mga magulang ko. Hindi din naman po ako masagot ng mga kapatid ko dahil may mga pamilya din naman sila. Ganon pa man ay wala akong sama ng loob kanino man, ganon talaga ang buhay. Minsan malas, minsan ay swerte. At minsan, sobrang malas. Pero kung sasabayan mo lang ang indayog ng sayawang buhay, sa huli palakpakan din siguro ang matatanggap mo. Wow! Pagod-paguran ah. Sip-sip ka kasi kay boss. Kakatapos lang ng trabaho natin, ganyan na agad ang bungad mo? Hindi ba pwedeng patagalin mo muna ang gabi tsaka mo ko ganyanin? Ay, palasagot nga. Bakit? Dahil lagi kang request, akala mo mas superior ka na sa akin? Maiya ka naman. 18 pa lang nandito na ako. 12 taon na ako dito. Wala naman akong sinasabing ganyan. Ang sinasabi ko lang naman, baka pwede magpahinga muna tayo. Kasi pare-pareho naman tayong pagod. Alam mo, nagyayabang ka na naman eh. Porke magdamag ka na table, ipaparinig mo na napagod ka at kami hindi. Dahil paudlot-udlot kaming nakaupo sa customer. Sabi ko lang magpahinga tayo. Hindi ko kailangang magpahinga. Kaya ko ang gawin ng trabaho ko kahit nakapikit ako eh. Hindi ka ba matisod nun? Binibiro lang kita. Masyado ka kasing seryoso eh. Pinagyayabang mo dahil mas bata ka sa akin? Tandaan mo, tatanda ka rin. Malalaos ka rin. Hindi ko naman plano na magtagal sa trabahong to hanggang sa tumanda. Anong ibig mong sabihin? Lahat naman tayo may choice kung saan natin gustong mapunta. Nagtrabaho ako dito kasi kailangan kong kumita at mag-ipon. Yun lang. Wala na akong ibang gusto sa trabaho ko kundi ang umindayog sa stage. Sinasabi mo ba na wala akong pangarap? Kung ginusto mo pagtatagal dito, nire-respeto ko yun. Ayoko na may kaalitan. Kaya kung hindi tayo pwede maging magkaibigan, baka pwedeng maging maayos na magkatrabaho na lang tayo. Umayos ka para maging okay tayo. Ano pa bang gagawin ko?
Tsaka, ano bang masamang ginawa ko sa'yo? Inaagaw mo yung mga regular customer ko. Wala akong inaagaw. Tinatawag lang ako at ginagawa ang trabaho ko. Kasi yun ang pinagkasunduan namin ni boss. Pinagkasunduan kasi nga gusto mo. Oo, gusto kong sumayaw. Pero ang iba pang trabaho maliban sa pagsasayaw, hindi ko na hinahanap. Pero hindi ako tatanggapin dito kung hindi ako uupo sa table ng customer. Kaya nagkasundo kami na hanggang dun lang. Hanggang doon? Yung mga nag-aayaya sa'yo lumabas, huwag mong sabihin di mo gusto yun. May mga nagyaya sa akin pero tinatanggihan ko sila. Kung gusto nila akong maupo sa table nila hanggang kwentuhan lang. Imposible ka naman. Huwag kang magpatawa. Kung sumasama ako sa kanila matagal na akong tumigil magsayaw dito. Malalaki ang mga inaalok nila sa akin. Pero hindi ko gustong isang bagay na madalian. Mas masarap ang pinaghihirapan. Pauso ka, walang ganun. Kung yan ang tingin mo, wala naman ako magagawa. Pero kung tatanggihan kong umupo sa table ng customer, ako naman ang maaalis sa trabaho. Kailangan ko pang makaipon para sa gusto kong gawin. Sige, para gumanang loob ko sa'yo. Bukas, pag nirequest ka ni Madam Brenda, tanggihan mo siya. Daryl, baka pwedeng ikaw na magsabi kay boss na wag akong paupuin dun. E di ako naman ang napasama. Oh, alam mo pala eh. Kung gagawin kong sinasabi mo, ako naman ang mapapasama. Gawan mo nga ng paraan. Paano? Mag-isip ka kung ayaw mong masira dito. Huwag mo naman akong pagbantaan ng ganyan. Pareho lang tayong gustong kumita. Basta, gawan mo ng paraan. Pag bukas umupo ka sa table ni Madam Brenda, ewan ko na lang. Huwag ka naman ganyan. Maging parehas ka naman. Dinadaan mo sa pagiging mas bata mo. Ano bang kasalanan ko dun? Aalis na ako. Basta, gawan mo ng paraan. Daryl! Hindi ko alam ang gagawin ko, Papa Dudut. Sobrang na-stress ako sa ginawa ni Daryl sa akin. Bakit ba may mga taong gaya niya? Kung makikipag-away ako ay mas madedelikado ang trabaho ko, Papa Dudut. Ang hirap kasing humanap ng ibang trabaho na hindi pagsasayaw sa bar. Kaya nung may makita kong opening at naisip ko na dati din naman akong dancer ay madali nang aralin ang sayaw na ginagawa ng mga macho dancer. Papadudot, hindi sa pagmamalinis pero hindi ko ginawang bastos ang sayaw ko. Ginagawan ko po ng konsepto at yon ang nire-relay ko sa audience. Hindi ko alam kung naiintindihan nila o ang katawan ko lamang ang iniintindi nila. Pero wala na akong pakialam basta ang gusto ko ay magsayaw at may magsayaw ng may lalim. Pero yung ginagawa ko siguro din ang mas nakakatawag pansin sa mga customers. Kasi hindi ako tradisyonal. Yun din siguro ang kinaiinggit ni Daryl dahil hindi niya kaya ang ginagawa ko. Napako na siya sa dati niyang ginagawa at mga steps. Sobrang sama ng loob ko noon ay parang wala ako sa sarili. Hindi ko nailabas ang galit ko dahil sa pagtitimpi kaya ang init ng ulo ko ay nabaling ko sa ibang tao. Dahil madaling araw na ay may mga tao na sa kalye, ang iba ay papasok pa lamang ng trabaho habang ako ay papauwi. Hindi ko napansin ang isang street sweeper nang bigla kong maibato ang pinagkainan kong mga basura sa kalye. Nakita ito ng street sweeper kaya nagalit siya. Nakakapagod ang trabaho niya kaya siguro sa pagod niya ay nabulyawan niya ako. Ako naman bilang mainit ang ulo ay pumatol din sa kanya. Naghiwalay kami ng araw na yon ng magkaaway. Papadudot, kinabukasan ay nagdahilan ako sa boss ko sa bar na hindi muna papasok dahil masama ang pakiramdam ko. Pumayag naman siya kaya noong gabi na yon ay balik sa pagiging in demand itong si Daryl. Danilo, Ay, Ate Olive, bakit po? anong bakit? Akala ko ngayon ka magbabayad ng 2 buwan sa kulang mo. Ate, pasensya na ha. Hindi kasi ako pumasok ngayon. Meron ako dito pang 1 buwan lang. Danilo, baka ako naman ang pagalitan na naman ni Sir Dario niyan. Pumayag na nga nung pakiusapan ko na 2 months mo nang ibayad mo at ihahabol mo na lang yung 2 months pa. Tapos dadagdag pa tong buwan na to. Paano na? Baka pwede nyo naman siyang pakiusapan uli. Nako Danilo,
Ilang bala ng sinasalubong ko para sa'yo. Alam ko yun, Ate Olive. Pasensya ka na. Hindi po kasi ako nakapasok ngayon eh. May problema po kasi sa trabaho. Naiintindihan naman kita. Kaso, hindi na ako naiintindihan ni Sir Dario. Ewan nga kung Tagalog pa bang sinasabi ko sa kanya kasi kahit anong sabihin ko, di niya ako maintindihan. Pasensya na, Ate Olive. Nahihiya na din ako sa'yo. Nako, kung ako lang, huwag kang mahiya. Kaso yung amo kong problema natin. Promise po, ito nang huling pakiusap ko. Matapos po nito, next week po masusunod na yung tigda 2 buwan kada buwan na babayaran ko. Nako, paano ba yan, Danilo? Hindi ko na masabi kung e-epekto pa ba yung hipnotismo ko kay Sir Dario. Please ate, last na talaga. Hindi ko mapapangako pero kung magagawan ko ng paraan, yung pangako mo sana gawin mo na. Opo, Kung akin lang yung apartment na yan, kaya kong kalimutan ang kulang mo. Hanggang maging normal na uli ang pagbabayad mo sa mga susunod. Kaso hindi empleyado lang din ako. naiintindihan ko po yun. Alam mo, pag nagkaroon ako ng sariling paupahan, wala tayong magiging problema. Kasi alam ko naman na makakatulong ka sa pagsasaayos ng lugar. Sana nga po magkaroon kayo ng sariling lugar na pauupahan nyo. Sasama ko po sa dasal ko yan. Salamat. Pero hindi pa tayo tapos sa problema kay Sir Dario. Pasensya na ate. Pangako talaga. Gagawan ko ng paraan na maihabol agad lahat ng kulang ko next week. O sige, titingnan ko magagawa ko kay Sir Dario. Basta sigurado na yung pangako mo ha. Opo ate, O siya, sige aalis na ako. sabay na po ako sa inyo. Saan ka ba pupunta? Akala ko hindi ka papasok. Diyan po sa lugawan sa kanto. Di pa ako nakakabili ng pagkain eh. Tara po, libre ko kayo. Nako, wag na. Una, kumain na ako. Pangalawa, ipunin mo na lang yung ipanlilibre mo sa akin pandagdag sa pambayad renta mo. Okay, sige po. O, ayan na yung lugawan. Maiwan na kita. Ingat ka ate. Parang masarap maggoto na may itlog tsaka tokwat baboy. Punta muna ako sa CR bago umorder. Ay, Aray, mag-ingat ka naman. sorry. Di kita napansin. Papunta sana ako sa CR. Ang laki ko, hindi mo ako napansin? Teka, kilala kita. Sandali. Ikaw yung bastos na nagkakalat sa kali kaninang madaling araw. Hindi ko naman ugali yun. Meron lang akong problema kanina. So, pahihirapan mo ako maglinis dahil may problema ka. Humihingi na nga ako ng tawad. Hindi ko ramdam yung sinseridad mo. Ano ba? Luluhod ba ako? Bakit hindi? O di luluhod ako? Huwag na. Baka sabihin ng tao, santo ko. Pinapatawad mo na ako? Madaling magpatawad pero mahirap makalimot. Hindi ba pwedeng sabay yun? Bakit? Close ba tayo? O sige, okay na. Basta pinatawad mo na ako. Sana wag mo kaming tratuhing mababa dahil sa pagkakalat. Hindi naman ganon. Kahit kailan hindi ko iniisip sa kapwa ko yun. Sinasabi mo lang yan. Sige, para mapanatag ang kalooban mo, ang trabaho ko, macho dancer. Hindi ba mas matindi na tatanggap namin ng pangmamaliit kaysa sa pagwawali sa kalye? Hindi ako mangmamaliit ng ibang tao dahil ayoko na maging ganun sila sa akin. Sige na, mag-CR ka na. Ako nga pala si Danilo. Ako si Sharon. Pero siya ang tawag sa akin ng mga tao. Ay, may screen name ka din. Ako din eh. Pwede mo rin akong tawaging Venice. Ano yan, screen name? Artista ka ba? Hindi. Kalimutan mo na yon. Sandali. Para makabawi ako, libre kita. Wag na, katatapos ko lang kumain. Aalis na ako. Ganun ba? O sige, ingat. Papadudot, ewan kung bakit nung pinatawad ako ng babaeng yon ay parang mas nakita ko ang tunay na pagkatao niya pati ang itsura niya. Maganda siya, papadudot, at dahil hindi loose shirt ang suot niya ng gabing yon, ay nakita ko din na maganda ang katawan niya. Ang lahat ng iyon ay hindi ko napansin dahil sa hindi magandang unang pagkikita. Nung ma-realize ko na hindi ko pala natanong kung taga saan siya ay hindi ko nakuha ang address o cellphone number niya. Lumipad kasi ang isipan ko dahil sa itsura at magandang ugali niya. Papadudot na hulog ako sa kanya at gugustuhin kong muling makita siya. Pero papaano? Nang gabi ding yon ay nawala na ang pag-aalala ko kung ano na ang mangyayari sa trabaho ko.
nawala ang pag-aalala ko sa pambayad ng renta sa apartment. Lahat yon ay napalitan ng pag-aalala kung saan ko ba matatagpo ang muli si Xiao, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, natanggal ang lahat ng stress ko na dinadala. Lumiwanag ang isipan ko at inisip ko noon na mabibigyan ng solusyon ng lahat. Sa ngayon ay mas kailangan kong malaman kung saan matatagpuan si Xiao. Kinabukasan, kahit si Xiao pa din ang nasa isipan ko ay pumasok na muli ako. Nagagawan ko ng paraan na hindi makatibol. Paalam ko kay boss na may emergency lamang ako na kailangang tapusin ng 1 week. Nagdadalawang isip man si boss ay napapayag ko din siya. Ginawa ko yon, una ay para maging masaya si Daryl at pangalawa ay para makalabas kaagad ako ng maaga at pumunta sa lugar kung saan kami unang nagkita ni Xiao. Kung saan siya nagwawalis. Pero sa ilang balik ko doon ay hindi ko siya mataunan or matimingan na nagwawalis. Tuwing gabi naman bago pumasok sa bar ay nagpupunta ako sa lugawan at nagbabaka sakali na kumain doon si Xiao at magkita muli kami. Pero maila po ang pagkakataon, Papa Dudut. Kumbaga sa lahat ng effort ko ay nganga. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa at naniniwala ako na mahanap ko siya at magkikita kaming muli hanggang isang hapon. Sino yan? Danilo! Oh, Ate Olive. Bakit parang balisa kayo? Danilo, may problema tayo. Ano po yun? Si Sir Dario. Ha? Ano nangyari sa kanya? Wala, ano ka ba? Kala ko pa naman kung napaano na siya. Masama ugali nun, matagal pa yun. Bakit kayo napadalaw? Anong bakit napadalaw? Para ka naman bago ng bago. Alam mo naman kung bakit ako nandito. Oo nga pala ate. Eto, pero isang buwan pa lang uli yan ha. Pahabol sa kulang ko last time. Tapos habol ko uli yung kulang na 2 months. Nako, buti meron ka. Kasi sabi ni Sir Dario, pag hindi mo daw na ihabol yung 1 buwan, ipapabarangay ka daw niya next week. Pero yung 2 buwan, wag ko na daw singilin. Hindi na lang daw niya ibabalik yung 2 months deposit mo. Hindi ko po magets. Si Sir Dario, nung gabing kausap kita, sinabi ko na babayaran mo next week pero ayaw na niya. Sabi niya kunin ko na lang yung kulang na 1 buwan next week at dapat kinabukasan nung araw na nag-usap tayo, palayasin kita dito. Pero hindi ko sinabi sa'yo. Sabi ko magagawan mo naman ng paraan next week. 3 days mula ngayon na yung next week. Salamat po talaga Ate Olive. Oo, pero may problema nga tayo. Ano po yun? Gustong pumunta ni Sir Dario dito mamaya. Ipapakita niya daw dun sa kaibigan niyang gustong umupa. Ay, paano po yun? Nandito pa ako. Yun na nga. Kaya kailangan mo umalis ngayon para hindi ka niya maabutan. Kasi kung hindi, lagot tayong dalawa. Po? Pasensya ka na. Wala na akong magawa eh. Day off ko po ngayon. Pwede naman po ako maghakot. Kukonti lang naman po yung gamit ko. Pero wala akong matutuluyan eh. Sorry talaga, hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Pero kailangan mo nang kunin ang mga damit mo. Baka dumating na si Sir Dario. Opo, sandali lang po. Ganito na lang Danilo. Baka hindi pa naman agad-agad lilipat yung uupa rito. Balik ka na lang uli bukas para may matuluyan ka habang naghahanap ng malilipatan. Bahala na po. Anong bahala na? Baka magpalaboy ka sa kalye. Yung ibang apartment kasi ni Sir Dario, okupado lahat. Pwede sana muna kita dun patuloyin, kaso nga… Ate Olive, sapat na po itong mga nagawa nyo sa akin. Nahihiya na nga po ako sa inyo eh. Pero saan ka nga tutuloy ngayong oras na ito? Baka dun po sa bar na pinagtatrabahuhan ko. Bar? Di ba sa call center ka nagtatrabaho? Sorry Ate Olive, nagsinungaling ako noon. Kasi baka hindi ako tanggapin na umupa pag nalaman nilang hindi stable ang trabaho ko. Ano bang trabaho mo? Macho dancer po.
Nahihiya po kasi akong sabihin eh. Yung asawa ko din, macho dancer. Talaga po? Biro lang. Oh, baka pag nagsayaw yun, akalain ng mga audience naka-overall na corduroy siya. Ikaw naman, bakit mo kinahihiya ang trabaho mo? Kung wala kang sinasaktan, hindi ka dapat mahiya. May mga hindi po kasi nakakaintindi eh. Bakit mo iintindihin ng mga hindi nakakaintindi? Ang importante, intindihin mo yung sarili mo. Salamat po. Delivery para kay Sir Venice. Walang Venice dito. Ako yan ate. Pangalan ko sa bar yung Venice. Magkano? Xiao? Kung naging mailap ang pagkakataon ng mga naunang araw ay sobrang galante niya naman sa araw na yon. Dahil hindi ko man hinanap si Xiao ng araw na yon, ay nahanap naman niya ako. Nasa harap ko siya mismo nakatayo at eto na naman ako, Papa Dudut. Parang binura na naman ni Xiao ang mga problema ko. Lalo na ang napakalaking problema ng araw na yon. Nawala sa isipan ko na pinapalayas pala ko. Dahil isa na namang bagay ang nagpatunay na napakasipag talaga ni Xiao. Bukod sa pagwawali sa kalye ay may second job siya, ang pagdi-deliver. Kaya ayun, lalo na naman akong nahulog sa kanya dahil ang laki ng pagkakapareho ng personality namin sa isa't isa. Pinilit kong gisingin ang sarili ko at sinabing hindi ko na palilipasin ang pagkakataon na yon. At alamin ko na talaga kung saan siya nakatira at ano ang numero niya sa cellphone. Pero habang iniisip ko yon ay hindi ko napapansin na nakatulala na naman pala ako sa kanya at nakanganga pa, Papa Dudut. Danilo? Ay, Venice pala. Dito ka nakatira? Hoy, Danilo, Venice, bakit ka nakanganga? Tinatanong ka. Ha? Oo, dito ako nakatira. Teka, nagdi-deliver ka din? Ay, sandali! Bakit ate? Si Sir Dario parating na daw. Umalis ka na, bilisan mo. Po? Sige, umalis ka na. Okay ate. Sige, Xiao. Danilo! Ay, Xiao, pasensya ka na ah. Di na naproseso ng utak ko yung tanong mo kanina. Oo, dyan ako nakatira. Dati, kaso hindi na ngayon kasi pinapalayas ako ng landlord ko. Nakakahiya pero ang laki na kasi ng utang ko sa upa eh. Ganun ba? Grabe palang nangyari sa'yo. Pero, paano tong delivery? Ay, oo nga. Teka ah. Xiao, pasensya na. Naibayad ko pala yung pera ko. Wala na akong perang hawak ngayon dito. Pwede bang hindi ko na lang kunin yan? Tapos balik ko na lang sa'yo yung pera next week? Paano ngayon to kung magbabayad nito? Sorry talaga. Babayaran ko na lang to. Alangan namang itapon ko. Siyempre kakainin ko to. Pero apat to hindi ko naman kayang ubusin mag-isa. Sorry. Anong sorry? Halika, samahan mo akong kainin to. Libre ko na sa'yo. Ha? Ayaw mo ba? Gusto! Gustong gusto ko! Halika dun tayo sa park. Itutula ko na lang yung bike para pareho tayong maglakad. Tara! Nakakahiya naman tong nangyayari. Bakit ka nahihiya? Total, last time niyaya mo kong kumain at ililibre mo sana ako. Kaso kumain na ako eh. Kaya isipin mo na lang na ako naman yung nagyaya sa'yo at di ka pa kumakain kaya umuo ka. Pati ikaw nadamay sa problema ko. Sus! Ano ba yun? Ayun! Halika, dun tayo maupo. O ayan, tigdalawa tayong siopaw. Itong tubig, dahil iisa lang, sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Sa'yo na! Paano ka? May baon ako dito sa bike ko. Eto oh, lagi ako may baong tubig. Alam mo na, depedal lang gamit ko kaya nakakapagod at saka… Huy! Ba't bigla kang yumuko dyan? Ha? Bakit ka nakayuko? Anong meron dyan sa lupa? Wala. Nahihiya lang talaga ako. Hindi ko alam kung bakit nangyayari to sa akin. Nagsisipag naman ako eh. Malas lang siguro talaga. Walang taong malas.
Ang meron lang, taong gutom. Kaya kumain ka na para makapag-isip ka sa susunod mo na hakbang. Salamat. Nagpasalamat ka na kanina, kaya kainin mo na yan. Hindi. Salamat at nandiyan ka. Ito naman parang iiyak. Kung sa bagay, magandang iniiyak ang problema. Tapos nun, bangon uli. Hindi na nga ata ako marunong umiyak. Parang naubos na noon pa. Alam mo, ako din ang dami kong problema. Kaya 2 ang trabaho ko. Minsan nga 3, bukod pa yung makukuha ko na sideline pag may libreng oras. Kahit anong trabaho, basta parehas, papasukin ko. Walang mahirap sa taong nagsisipag. Oo, tama. Ikaw naman ang magkwento? Wag na. Bakit? Nahihiya ako eh. Kasi parang dinadamay kita sa problema ko. Kung ayaw mong ikwento ang problema mo, ikwento mo na lang ang mga pangarap mo. Hindi ako marites ha, kasi ang paniniwala ko, maganda yung nailalabas mo mga gusto mong sabihin. Nakakahila daw yun ng positivity. Hindi ko ikinahihiya ang trabaho ko. Minsan tinatago ko lang kasi ayoko ma-stress sa mga hindi nakakaintindi. Kung bakit ko ginagawa ang pagsasayaw sa entablado na kakapiraso lang ang saplot. Hindi ko ikinahihiya yon. Pero may pangarap ako eh. Gusto ko magkaroon ng sariling negosyo. Wow! Maganda yan! Anong negosyo? Yang nasa kamay mo? Itong tubig? Hindi. Yang isa. Siopaw? Oo. Kaya ako mahilig dyan kasi gusto ko magtayo ng siopaw store. Siyempre hindi lang siopaw ang tinda. Pero magsisimula muna ako sa siopaw. Alam mo maganda yung iniisip mo. Alam mo bang kwento nitong Bebong's siopaw? Hindi. May maliit na pera lang si Bebong. Tapos, nagbaka sakaling gumawa siya ng cart tapos inayos niya. Pininturahan at dinisign niya para magmukhang nakakaengganyo at bumili ang mga tao. At ang tinda niya, Siopaw? mismo, nung may bumili na, sa kanila nalaman na masarap din pala ang siopaw at hindi maganda lang ang cart. Ayun, hanggang sa dumami ang customers, hanggang nagkaroon ng pwesto at ngayon may 10 branch na siya. Nakaka-inspire naman. Hindi mo ba talaga alam yung kwento na yun? Akala ko pa naman kaya gusto mong siopaw ang itinda dahil sa na-inspire ka sa kwento niya. Hindi ko alam ang kwento pero suki ako ng Bebong siopaw. Kaya ituloy mo lang yung plano mo. Kaya kailangan ko magsikap para magkapuhunan. Mabait ka naman kaya naniniwala din ako na may swerte na darating sa'yo. Alam mo, minsan hanap tayo ng hanap, tapos pag hindi tayo naghanap, biglang darating. Naniniwala ako dyan. Kasi hinahanap-hanap kita, hindi kita mahanap. Nung hindi ako naghanap, ayan, bigla kang sumulpot. Ako? Bakit mo naman ako hinahanap? Papadudot, kahit yun pa lang talaga ang unang araw na naging open kami sa isa't isa ni Xiao, ay pinagtapat ko na ang nararamdaman ko sa kanya. Nagulat siya at sinabi niya na huwag akong pabigla-bigla dahil hindi pa naman kami magkakilala ng matagal. Pero ipinilit ko ang nararamdaman ko. Napatingin siya sa akin at parang nagtatanong ang kanyang mukha. Ako naman ay nakatitig sa kanya at lalong mas nahuhulog pa sa kanya. Tahimik lamang kaming dalawa habang nagsasalubong ang tingin sa isa't isa. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin pero unti-unti kong inilapit ang aking mukha para halikan siya. Saka ako nagulat nang maramdaman ko ang sampal niya. Saka siya napatayo. Natakot ako, Papadudot. Hindi dahil sa hindi natuloy ang halik namin kundi natakot ako dahil baka iwan niya ako. Hindi naman siya mukhang galit pero mas mukha siyang nabigla sa mga sinabi at kinilos ko. Nabigla din ako sa mga kinilos ko, Papadudot. Kaya agad akong humingi ng pasensya sa kanya. Saka siya nagpaalam at mabilis na sumakay sa bisikleta niya at umalis. Na hindi ko na siya halos mahabol noon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At gaya nga ng unang nangyari ay pinilit ko na namang hanapin si Xiao. Dahil nga sa hindi ko na naman nalaman kung saan siya nakatira pati ang numero niya sa cellphone. Halos 2 linggo akong naghanap bukod sa lugawan at sa kalyeng winawalis niya ay nag-ikot-ikot pa ako sa kung saan-saan. Hanggang sa naalala ko ang sabi niya na baka kung kailan mas hindi mo hinahanap ay saka mo makita.
Kaya hindi ko na lamang siya hinanap, Papa Dudut. Pero isang buwan na ay hindi ko pa rin siya nakikita. Imposibleng hindi ko siya makita, malit lang naman ang Maynila. Kung hindi ko siya nakikita, isa lang ang pwedeng dahilan. Baka lumayo na siya sa lugar na yon para hindi na ako makita pa. Ayokong mag-isip ng negatibo pero hindi imposible ang iniisip ko. Balik na ako sa bar, nagkasundo na kami ni Daryl kasi kinausap siya ni Madam Brenda na dalawa na lang kaming laging ire-request kasi pareho naman daw kaming mabait, Papa Dudut. Si Madam Brenda ay mabait na customer, syempre galante pero nangingibabaw ang bait niya. Kasi walang anumang hinihiling sa amin si Madam Brenda kundi ang companionship namin at makipagkwentuhan. Kung bakit ko naikwento si Madam Brenda ay dahil malaki ang magiging parte niya sa buhay ko. Ilang araw ko nang napapansin yung itsura mo. May problema ka ba? Nakwento ko na sa'yo, di ba? Hindi pa ba kayo nagkikita uli? Hindi pa eh. May kutob ako na lumayo na siya dito. Di ko alam paano kadamayan pare. Gusto mo shot tayo mamaya? Wag na. Magbabaka sakali uli ako dun sa pinagwawalisan niyang lugar. Gusto mo samahan kita? Wag na pare. Nakakahiya naman sa'yo. Akala ko ba okay na tayo? Oo, okay naman tayo. Oh, bakit yung tingin mo sa akin para pa ding iba? Pare, nahihiya lang naman ako. Yun na nga eh. Sa tinagal-tagal ba naman nating nagsasayaw sa stage na kapiraso ang suot? Ngayon ka pa mahihiya sa akin? Yan, ganyan nga. Kung ayaw mong iiyak, itawa mo na lang. Sige na, hindi na ako malulungkot. Pero alam ko, balang araw, magkikita uli kami ni Xiao. At pag nangyari yon, liligaya at magkakaanak kami. Kampay tayo dyan. Anong ikakampay mo? Wala ka naman iniinom. Ikampay natin mga kamay natin. Ikaw ay yun. Binago na pala. Pare, salamat ah. Kaya hindi ako nagalit sa'yo nun eh. Kasi alam ko naman na mabait ka talaga. Oo, pagpasensyahan mo na ako nun. Dahil sa desperasyon, naging loko-loko ako. May sakit kasi nun ang anak ko. Tapos nagalo-halo pa ang problema sa pera. Pero okay ka na naman ngayon, di ba? Oo. Ganyan nga. Naalala ko sinabi sa akin ni Xiao dati, may darating na swerte. Kaya matutupad ko ang pangarap ko na magtayo ng siopaw shop. Wow, sarap nun. Eh ikaw, anong gusto mo o pangarap kung magkakapera ka? Business din sana. Pero hindi ko pa alam kung ano. Pero dahil wala naman tayong pera, kaya pangarap na lang muna. Malay mo may dumating nga na swerte. Sana nga. Ako, porsigido na talaga ako sa siopaw. Kung maliit lang ang budget, gagayahin ko yung bebong siopaw. Gagawa din ako ng cart. Pero kung magkaroon ng malaki-laking budget, edi magrerenta na ako ng isang lugar para gawing kainan. At ang specialty ay... siopaw! Nice! Siyempre, hindi lang dapat mangarap lang. Kailangan din ng sipag. Totoo naman. Pare, may tanong ako. Mukhang seryoso yan ah. Sige, handa ako sa anumang tanong. Hanggang kailan mo gusto magsayaw dito? Para namang sinasabi mo na matanda na ako at mag-retire na ako. Hindi naman. Joke lang syempre. Pero alam mo, kung magkaka-business agad, dun na ako. Totoo din naman na pa-32 na ako. Parang matanda na para sa trabahong to. Naaalala ko tuloy si Madam Brenda. Sinasabi niya palagi na tutulong siya para mabigyan ako ng puhunan sa gusto kong business. Alam mo, yan din ang sinabi niya sa akin kasi tinanong niya rin ako. Kaya nakwento ko yung siopaw. Sabi niya, hayaan ko daw at may inaayos lang siya. Tutulungan niya daw ako na maitayo yung business ko. Pero wala na siya ngayon. Nakakalungkot nga eh. Pero kahit hindi naman natin siya hinihingan, pusa at galante siyang nagbibigay. Siguro kung naipon ko lang mga binigay niya, may pangpuhunan na ako ngayon. Kaso wala eh. Ang daming gastos. Kaya ayun, dumadaan lang sa palad ko yung pera. Napakabait naman talaga ni Madam Brenda. Kaya nga nung libing niya kahit puyat tayo, nakipaglibing pa din tayo. Oo naman. Bilang respeto at pasasalamat sa pagturing niya sa atin bilang tao at hindi bayaran. Huh? Totoo ba to? Ang alin? Eto, basahin mo.
Ano? May iniwan sa atin si Madam Brenda? Baka ini-scam lang tayo nito. Pero abogado talaga ni Madam Brenda yan. Nakilala ko siya nung magpunta ako sa bahay ni Madam. Nagulat ako, may ilang box ng groceries. Tapos nandun yung abogado niya. Sinabihan ni Madam yung abogado niya na ibigay sa akin ang number niya. Para pag may kailangan, magkontakan na lang daw kami. Pero parang... Ewan. Puntahan na lang natin si attorney pare. Wala namang mawawala sa atin eh. Sige, bukas ng umaga. I-message mo na lang. Sige. Papadudot, hindi kami makapaniwala sa natanggap na mensahe. Parang panaginip lamang. Kaya total ay 2 naman kami ay pumunta kami sa sinabing opisina para alamin kung totoo ba ang sinasabi ng attorney ni Madam Brenda. Ayaw namin pangunahan, mas gusto namin na mapatunayan muna bago kami magdiwang. Pagdating sa opisina ay tinanggap kami ng abogado at nagpasalamat siya sa pagdating namin. Sa kanya binasa yung parte na para sa amin sa last will ni Madam Brenda. Bilang walang ibang kamag-anak si Madam Brenda, ay mayorya ng kayamanan niya ay dinonate niya sa charity at nagtabi ng para sa amin ni Daryl. Totoo nga papadudot, pinamanahan kami ni Madam Brenda. Tinupad niya yung pangako niya sa amin na tutulungan niya kami sa negosyong balak namin. Papadudot, nakatanggap kami ng tig 200,000 piso. Malaking bagay na yon para sa amin noon at unang-una ay sisimulan ko ang negosyong pangarap ko dahil para sa future ko at para pasasalamat kay Madam Brenda. Ganon din daw si Daryl. Saka parang retirement benefit na din daw yon para sa amin. Kaya kahit malungkot ang kamatayan ni Madam Brenda ay hindi namin mapigilang magsaya sa mga iniwan niya sa amin. Hello, Ate Olive. Oh, Danilo, bakit? Pupunta ba kayo? Oo naman. Ah, okay. Nakala ko hindi eh. Pwede ba yun? Hindi ako pwedeng mawala dyan sa bagong-bago mong sopawan business, no? Ate Olive naman, hindi ko solong business to. May kapartner ako. Oh, mamaya ako nababatiin yung partner mo. Siyempre, ikaw muna. Bilisan nyo at dito nyo na ako batiin. Sige na, nasa biyahe na ako. Malapit na ako dyan. Sige po. Ingat, Ate Olive. Salamat, bye! Pare! Daryl, bakit ngayon ka lang? Siyempre! Gusto ko, gwapong-gwapo ako. In fairness sa suot mo ha. Papunta na sa congressman. Congratulations, pare! Ano ka ba? Congratulations sa atin. Mabuti nakipag-partner ka sa business na to. Tiwala ko mapapalago natin to. Siyempre kailangan ng sipag. Kaya sipagan natin ng todo. Yes, partner. Pangarap lang to dati. Ngayon, eto na. Kaya ang isunod nating pangarapin, magkaroon ng second branch, Third branch. fourth branch. At marami pang branches. Hindi masamang mangarap. Tama! Sino bang inimbita mo? Siyempre, di ko nalimutan yung mga dating kasama natin sa bar. Ayos. May dance number ba sila? Gusto mo ba? Wag na. Tirik pa ang araw eh. Sandali, entertainin ko muna yung ibang table. Entertainin mo? So may dance number ka doon? Gusto mo ba? Siyempre hindi. Diyan ka na nga. Asikasuhin ko lang yung ibang bisita. Sige. Danilo! Ate Olive, kala ko hindi ka darating eh. Sabi ko nga hindi ako mawawala sa blessing ng business mo. Isa pa, sa akin tong lugar na nire-rent nyo, no? At saka maniningil din ako. Ha? Kakabayad lang namin ng upa. Biro lang ito naman. Naalala ko lang yung dati na lagi kang kulang sa rent. Ng landlady ko kaya kampangusan mo pa si Sir Dario ha? Sipag is the key. Mismo. Oh, maupo ka na. Magsaserve na ako ng pagkain maya-maya. Sige, doon muna ako malapit sa bintana. Okay ate, puntahan kita ron mamaya. Sige, punta na ako ron. Sige ate.
Ay, napakasaya ko. Mwah! Surprise! Xiao? Ako nga! Paano mo nalaman tong pwesto? Yung kaibigan mo. Sino? Teka. Ayun siya. Si Daryl? Oo. Paano kanya nahanap? Ewan nga eh. Hayaan mo na yun. Ang importante nandito ka. Congratulations! Sabi ko na sa'yo eh, matutupad ang mga pangarap mo. Oo nga. Salamat din sa dasal mo. Deserve mo naman to. Salamat. Xiao, Oh, nagkahiwalay tayo dati nang hindi ako nakahingi ng sorry sa'yo sa ginawa ko. alin? Yung kiss. Hindi mo naman ako nakiss, pero ikaw, nakiss ko ngayon. Oo nga eh. Kalimutan mo na yon. Masaya na din ako ngayon at nakikita kong masaya ka at natupad ang pangarap mo. Eto na, hindi mo na kailangan magpa-deliver. Pwede ka nang kumain ng siopaw kahit kailan mo gusto. Wag naman. Papaparami ako ng kain nun. Baka malugi naman ako dahil sa sarap. Ay, naistorbo. Meme na ang baby ko. Sino yung magandang baby na yan? Anak ko, si Shannon. Mamaya, Pangalan mo, Sharon. Kamukha mo din siya. papakilala ko siya sa'yo. Medyo sumpungin pa. Nako, ganyan din si Venice. Venice? Oo, yung screen name ko pinangalan ko sa anak ko. Ayun sila tsaka yung asawa ko. Halika, pakilala ko kayo. Sige, tara! Papa Dudut, hindi man naging happy ever after ni Xiao ang aming relasyon, ay masasabi kong masaya naman kami sa mga naging partner namin. Naging magkaibigan ang asawa ko at si Xiao. Ang business namin ay lumaki na kaya si Ate Olive ay inaalok naman ng isa pa niyang commercial space na pinaparent para sa next branch ng aming Shopawan business. Ang mga taong naging parte ng indayog ko sa buhay ay nandito ngayon. Magkakasama at para kaming isang buong pamilya. Si Xiao para na kaming magkapatid ngayon kung magturingan. Ang asawa niya ay kukunin naman na namin para ma-manage ang pinaplano naming second branch. Magaling din kasi ang asawa niya sa pagmamanage ng isang restaurant. Kaya naman inaloko kung gusto niyang kunin ang sa amin. Masaya siyang umuo. May tig-2 na kaming anak ni Xiao, at least nagkatotoo pa din yung sinabi ko na balang araw ay magkakaroon kami ng mga anak ni Xiao. Ayun na nga, may mga anak na kami pero sa iba at hindi sa isa't isa. Salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Danilo. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 4